Shen Huaichuan, papatayin kita! Tangang hayop ka! Bitawan mo ako! Mommy, Shiwu, Nahulog ang Shu Corporation sa kamay ng pamilya Su. Si Huaichuan ay walang identidad, isang kahabag-habag na nilalang na walang katayuan, at hindi pa pwedeng magpakita ng tunay na kulay. Gusto mong bitawan kita? si, Hoy, anak, Tangang hayop, papatayin kita! Aray! 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 second uncle. Gusto mo ring sumali? Kayong mga anong ginagawa nyo? Bakit nakatayo lang kayo? tulungan niyo ako. Boss Shen, ang lakas ng babaeng ito. Hindi namin siya kayang talunin. Kayong mga... Shiwu, mabait ka. Huwag mong takutin ang second uncle. Halika rito. Uncle, si Shiwu at si Chu Yi ang aking hangganan. Pwede mo akong apihin, pero hindi sila. Kung may susunod pa, hinding-hindi kita patatawarin. Shen Huaichuan, magagawa mong magsalita sa kin ng ganyan? Ngayon, salita lang ang gamit ko. Sa susunod, hindi na. Shiwu, nasugatan ka. Uuwi na tayo. Oo, sige. Uuwi na tayo. Tara, uwi na tayo. Aray! Siyempre, sira na to eh. Sa sipa na yan, mukhang ang aking apo ay wala na talagang pag-asa. Hinaan mo nga. Yung pilay na yon, sa bahay, hindi nga makapagsalita ng maayos. Bakit ngayon ang tapang niya? Sa tingin ko, akala niya nakahanap siya ng malakas na tanga, ay makakapagligtas na siya at ng bata. Panaginip lang yan. Kapag namana na ni Su Yaozu ang Shu's Martial Arts School, maghahanap ako ng 2 martial artist para lipulin ang pamilyang yan. Aray! Aray! Tatay, kaya mo ba? Ako na. Sige, ikaw na. Kung nandito pa ang anak ko, siguradong kasing laki na rin ni Chuyi. Ikaw ang anak ko. Ikaw ang anak ko. Oo, ako ang anak mo. Ge Shen. Nakita ng mga tauhan natin na nagkita sina Shen Mochuan at Su Yaozu. Itong Shu's Martial Arts School. Shiwu, samahan mo muna si Chu Yi sa kwarto para magpahinga. Tara na. Punta tayo sa boyuan. Su, Yaozu, inagaw ninyo ang lahat sa akin. Panahon na para magbayad kayo. Anak, ang hirap ng ginawa mo ngayon. Kasalanan ng mga tauhan sa guild. Ayaw makinig. 3 taon nang patay si Su Jinyue. Naghahanap ka pa rin? Ay, ma! Bakit mo binabanggit yung malas na yon? Ang hindi ibinigay ni Su Jinyu, ayaw niyang isuko. Ngayon ay akin na. Hindi lang alam kung saan niya itinago yung kuwintas na simbolo ng pagiging master ng guild. Kung saan niya itinago. Wala na yon, hayaan mo na. Siyempre, kapatid niya si Yaozu. Kapag naanunsyo na ang pagkamatay ni Su Jinyue, makakapagmana ng maayos si Yaozu ng Shu's Martial Arts School. Su Yaozu, Sang Suechin, hindi pa sigurado kung sino ang huling tatawa. Pagkalipas ng 1 linggo, iyan ang magiging pagbagsak ninyo. Sino yan? Pamilyar ang likod niya. Baka si Su Jinyue? Hindi ko nakita ng maayos ang mukha.
Hindi naman siguro siya buhay? Imposible. Malakas ang ulan noon? At ang ulo niya ay malubha ang tama. Hindi siya mabubuhay. Kahit sino pa yan, narinig niya ang usapan natin. Kailangan siyang hulihin. Kahit na si Su Jinyu man yan. Handa akong patayin siyang muli. Gay, Shen. Bakit ka naparito sa kalaliman ng gabi? Gay, Su. Narinig ko na malapit ka nang magmana ng Shoes Martial Arts School. Kaya't, dumating ako para bumisita. Isang lalaki ka at bibisitahin mo ako. Nakakasama ng loob, 7. Umalis ka na. Siya. Hindi na kita iistorbo. Hoy, sandali. Yung babaeng yan sa kandungan mo, hindi pwedeng umalis. Natatakot si Shiwu. Shiwu, mabait ka. Huwag kang matakot. G, Su, ito ang aking asawa. Mahiyain siya. May kailangan ka ba sa kanya? Ah, Haha, siya pala yung asawa mong tanga. Anong ginagawa niya sa kalaliman ng gabi? Nagpapakalat-kalat ng palihim sa harap ng pinto ko. Shiwu, naligaw ka na naman ba? Huwag kang tumakas ng basta-basta sa susunod. Alam mo ba? Ge, Su, salamat pa rin sa iyo. Tangang-tanga nga talaga. Nagkamali ba ako ng tingin kanina? Sabihin mo nga, Shiwu. Bakit ka pumunta sa Shoes Martial Arts School? Sinabi ng assistant, napupunta ka sa Shoes Martial Arts School. Namimiss kita, Huaychuan, kaya hinanap kita. Sino ka talaga? Tanga ka ba talaga o nagpapanggap lang? Bakit ka pumunta sa Shoes Martial Arts School? Ano ang relasyon mo kay Su Yaozu? Ikaw, Sino ang nagturo sa'yo ng mga yan? gusto kitang halikan, Huaychuan. Siya na. Huwag ka nang tumakas ng basta-basta sa susunod. Delikado sa labas, alam mo ba? Huaychuan, Chu, Sa Shoes Martial Arts School, ang may-ari nitong si Su Jinyue ay matagal nang namatay. labis na nalungkot ang kanyang ama. Pagkaraan ng 6 na araw, ipinahayag na si Su Yaozu ang magmamana ng posisyon bilang may-ari ng Shoes Martial Arts School. kung ngayon kayo umiyak, maaga pa. Magandang araw po, Ginang. Ako si Aling Chen, pinadala ni Jishen para alagaan kayo at ang binibini. Pwede niyo akong tawaging Aling Chen. Aling Chen, gusto pumasyal ni Shiwu. Gusto pumasyal ni Shiwu. Hindi pwede. Sinabi ni Jishen na kailangan mong magpahinga sa bahay. Hindi ka pwedeng tumakas ng basta-basta. Wala akong pakialam. Gusto pumasyal ni Shiwu. telepono, Bigyan mo ako ng telepono. Ngayon, pag-uusapan natin ng masinsinan ang tungkol sa proyekto noong huling bidding. Una sa lahat, noong nakaraan, ang pag-uusap natin. Tungkol kay Ginoong Shen. Huaychuan, gusto ni Shiwu na lumabas para maglibang. Hanggang dito na lang muna ang ating pulong ngayon. Pwede na kayong umalis. Sabi ko sa'yo, bakit hindi mo ginawang text ang voice message? Pasensya na, Sir Shen. Sir Shen, may isang bagay na paulit-ulit kong iniisip at kailangan ko talagang sabihin. Kagabi, bigla na lang at walang pasabi, nagpakita si Ginang sa Shoes Martial Arts School. Hindi ba't para sa inyo'y kahina-hinala iyon? Paano kung mayroon siyang ibang? Tama na. Huwag mo nang sabihin.
Hindi ko rin naman sinabi sa kanya na ako ang tunay na may-ari ng Boyuan Group. Hindi ko rin sinabi sa kanya. Karapat-dapat lang na magtago rin siya ng sekreto sa akin. Oy, Sir Shen. Aalis pa po ba kayo? May susunod pa po kayong meeting, di ba? Anong klaseng meeting yan na kailangan kong personal na pumunta? Hindi mo ba narinig? Gusto ni Shiwu na lumabas para maglibang. Ang plano ko ngayon, dadalhin ko sina Chuyi at Shiwu para bumili ng laruan. Sige. Shiwu, mamaya, dadalhin kita at si Chuyi para bumili ng laruan, okay? Sinong nagsabing bibili tayo ng laruan? Ang dahilan ko sa paglabas ngayon ay para makipagkita sa matanda sa martial arts school. Ha? Anong sinabi mo? Gustong-gusto ni Shiwu ang pagbili ng laruan. Kain na. Sabi mo, si Su Yaozu humingi sa akin ng litrato nitong tangang ito. Hindi kaya nahuhumaling siya rito? Isa siyang tanga. Paano pa niya nagawa na akitin ang mga lalaki? Chen Yahun. May paraan ako. Diretso mo siyang dalhin sa kama ni Su Yaozu. Basta't masaya si Su Yaozu, tiyak na tutulungan niya tayo. Bagamat lalaki si Shen Huaichuan, hindi siya madaling kausap. Bahala na. Mamaya, ako ang magpapagulo kay Shen Huaichuan. Ikaw naman, diretso mong dalhin si Shiwu sa hotel. Tanga lang naman yan. Sabihin mo na lang na nawala. Mahina ang utak at nangaakit pa ng lalaki para makipagtalik. Pagkatapos, problema na iyon ni na Su Yaozu at Shen Huaichuan. Ang swerte naman, kuya. Nandito rin kayo. Shen Mochuan. Anong ginagawa mo rito? Ayan. Nung araw ng birthday party, nagbibiro lang si Jiachun kay Shiwu. Wala kaming masamang intensyon. Para hindi masira ang relasyon ninyong dalawa, dinala ko si Jiachun dito para humingi ng tawad. Pasensya na sa nangyari noon. Nang makita kong nasaktan ka? Sa totoo lang, sa puso ko, hindi rin maganda ang pakiramdam. Parang daga sa ilalim ng kawayan. May masamang balak. Ang pakay ng lobo sa kordero. Walang mabuting hangarin. Shiwu, punasan kita. Hindi mabuting bata ang umiiyak. Hoy, huwag mo akong hawakan. Paano kung masira ang makeup ko? Ikaw. Tigilan mo yan. Anong gusto mong gawin? Shen Jiachun, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo kanina? Shiwu, pasensya na. Pasensya na, Shiwu. Naging masyado lang akong mainit ang ulo. Kung gusto mo, mag-retouch tayo ng makeup. Pinsan, hindi pa tapos kumain si Shiwu. Kuya, hayaan mong sabihin ko. Sa amin mong mga kapamilya, kulang kayata ng kinakailangang tiwala. Tama? Naku, tara na, tara na. Si Shen Huaichuan sa pamilya Shen ay isang kaawa-awang pinag-iinitan ng lahat. Hindi ko na siya pwedeng hayaan na magkagulo pa sa pamilya dahil sa akin. Wala naman silang magagawa sa akin. Tingnan natin kung ano ang pinlano ninyong kalokohan. Sige. Gusto na gusto ni Shiwu ang maglaro. Tara. Shiwu. Kuya, huwag kang tumanga-tanga. Kain ka na? Lumalamig na ang pagkain. Gurosu, may handog ang hotel para sa inyo. Pasok ka na. Bakit ako dinala ng babaeng ito sa hotel? Para saan? Huwag kang tumitig, pasok ka na. Mochuan, kwarto 6:40-40. Sabihin mo agad kay Guro, Su. Ang masasamang mag-asawang ito pala ang balak nila. Mag-enjoy ka, tanga. Marunong sa martial arts, siguro Su. Mag-ingat ka, baka ka malaspag. Huaichuan, hahanapin ko si Huaichuan. Anong kaingayan? Halika rito. Huwag ninyong hawakan si Shiwu.
Tanga, bakit ka ba nag-aalala kay Shen Huaichuan? Anong silbi ng lalaking yon? Mukhang may sakit. Baka anumang araw ay wala na. Para sa kabutihan mo ito, nakahanap ako ng mayamang sugar daddy para sa'yo. Dapat mong paglingkuran ng mabuti. Sandali. Ang ganda naman. Bakit hindi ikaw ang pumunta? Ikaw ang mukhang may sakit. Ikaw ang mawawala. Hintayin mo ako. Hindi kailanman malalaspag ni Shen Huaichuan sa harap mo. Shiwu, Huaichuan. ano ang nangyari? Huaichuan. Natatakot si Shiwu. Sige, okay na. Nandito ako. HMM. May regalo daw si Shen Mochuan para sa akin. Tingnan natin kung ano yon. Ha? Oy, Ang bilis ng reflex. Ganito ba talaga ang isang taong may mentalidad ng 5 o 6 na taong gulang? Huaichuan, maglaro tayo ng taguan. aray. Etong si Shen Mochuan, talagang ginastusan niya ng malaki. Patungkol sa sarili niyang asawa, ipinadala pa niya sa kama. Aray. Wow, sarap. Ang bango talaga ng babaeng ito. Ang swerte naman ng lalaking ito. Dusing and Rectors. Su Yaozu, ang lakas ng loob mong hawakan ang asawa ko. Hey! Ano ba ang ibig mong sabihin? Nag-set up ka ba ng scam dito? Kung hindi dahil sa'yo na ipinadala mo siya sa kama, hindi ko siya lilingon. Dapat talaga, yung tangang yon, ang nakahiga rito. Hindi tama, to. Sasabihin ko sa'yo, yung bawat suntok mo sa akin ngayon, tatatak lahat yan sa isip ko. Huwag kang umasang tutulungan kita na mabawi ang mana ng pamilya Shen. Hey! Mga tao, Ihatid ang binibini pa uwi. Su. Jisoo. Nagsimula ng gulo, sa sarili naman napunta. Karapat dapat sa'yo. Hindi masaya. Huaichuan, uwi na tayo, at matulog. Shiwu, totoo bang tanga ka o nagkukunwari lang? Aray, inaantok na si Shiwu. Gusto niyang matulog. Siya, isasama kita pa uwi para matulog. Paano ka nakakatulog? Para saan pa ba ang utak mo? Kahit na ang pagpapadala sa tanga sa kama ni Su Yaozu, hindi mo pa magawa ng maayos. Bakit ako nandito? Walang hiya ka. Nagtatanong ka pa? Kanina, muntik na ikaw ang maipadala sa kama ni Su Yaozu. Babae ka lang. Hindi ko kasalanan to. Kasalanan ng tanggang yun. Sinapak niya ako. Tapos nawalan na ako ng malay. At sa kalabuan ng isip ko, marami siyang sinabi. Mukhang hindi siya tunay na tanga. Tama na. Sa puntong ito, nagdadahilan ka pa rin. Umalis ka na. Ayaw ko nang makakita ng babaeng nahawakan na ng iba. Mochuan, hindi kita niloloko. Huwag mo akong iwan. Baka sakali, nagkukunwari lang talaga siya. Kung nagkukunwari lang siya, ang taong may malinaw na pag-iisip, payag kayang pakasalan si Shen Huaichuan? Madali lang yan. Subukan natin. Malalaman natin kung tanga nga siya o hindi. Tama si Papa, pero kailangan pa rin nating maging maingat. Kung nagkukunwari lang si Shiwu, siguradong utos yon ni Shen Huaichuan. Pero kung tunay siyang tanga, mas lalong mabuti. Magagamit natin siya para maalis si Shen Huaichuan. Ganito ka nakalaki. Naglalaro ka pa ng manika. Talagang tanga ka. Ibalik mo sa akin ang manika ko. Masamang tao ka. Mabait na Shiwu. May hihilingin ako sa'yo. Tulungan mo ang tiyuhin mo. Kapag nagawa mo ito para sa tiyuhin mo, pagdating ng panahon, si Shiwu,
Kahit ilang manika ang gusto mo, bibilhin lahat ng tiyuhin mo. Si. Asawa ni Huaichuan si Shiwu. Siyempre, dapat mong alagaan si Huaichuan. Di ba? Ito yung basong ito, para kay Huaichuan. Pakibigay mo sa kanya, okay? Gusto niyang gamitin ang kamay ko para lasunin si Shen Huaichuan. Napakasama talaga. Pero kung tatanggi ako, hindi ba lalabas na nagkukunwari lang akong tanga? Ano na ang gagawin ko? Anong hinihintay mo? Bilisan mo! Shiwu, ayaw mo bang ibigay? Sige, huwag na lang akong magkunwari. Shiwu, Huaichuan. nandito na si Tito. Tingnan mo kung gaano ako kaalaga ni Shiwu. Alam niyang nauuhaw ako, kaya nagdala pa siya ng tubig para sa akin. Halika, ibigay mo na sa akin. Oh, Tito, tingnan mo, noong panahon na ikinasal kami ni Shiwu, masyadong nagmamadali. Hindi ko man lang nabigyan si Shiwu ng magandang alahas. Balak kong bumawi sa kanya ngayon, kasong wala lang akong pera. Kami ang may pagkukulang bilang nakatatanda. Dahil pumasok si Shiwu sa pamilya natin, nararapat lang nabigyan siya ng alahas. Heto. Chekeng, 30 milyon ito. Sapat na kaya ito? Ay, Tito, nag-abala pa talaga kayo. Salamat. Ito yung tubig na personal na inihanda ni Shiwu. Huaichuan, inumin mo na habang mainit. 3 may sakit. Kahit na 30 milyon ito, wala ka namang buhay para gastusin ito. Huaichuan! Tito, pasensya na talaga. Medyo nilalagnat ako nitong mga nakaraang araw, kaya hindi ako maganda ang pakiramdam. Tingnan mo, naubos ko yung tubig na mabuti pang inihanda ni Shiwu para sa akin. Nasuka ko lahat. Shiwu, dalhin mo na ako sa kwarto para magpalit ng damit. Oh, siyang nga pala. Tandaan mong dalhin yung tseke na binigay sa atin ni Tito. Bibili tayo ng alahas para sa iyo mamaya. Ayos! Bibili ako ng alahas! Hoy, Shiwu. Sa tingin ko, hindi mo kakailanganin ang 30 milyon. Bibigyan kita ni Tito ng ibang tseke, okay? Ay, hindi na kailangan. Lolo, sapat na ito. Itong tsekeng ito. Salamat, Lolo. Bibili na kaming alahas ni Huaichuan. Tito, salamat. Salamat, Lolo. Alis na ako. Shen Huaichuan, itong pilay na to na di makapagsalita ng maayos. Nagpawala sa akin ng 30 milyon. Oo nga. Paano kaya ang sakit-sakitin? Ang tibay naman ng buhay? Tumahimik ka nga. Kung hindi dahil sa'yo na nagsabi ng buong tapang na nagkukunwari siya, paano ko maiisipang gamitin ang ganitong paraan laban sa kanya? Tingnan mo ang itsura niya. Mukha ba siyang nagkukunwari kahit katiting? Pero narinig ko talaga. Lolo, sabi nila, sa TV, pag nagbubuhos ng tubig, sa tao binubuhos. Kumukulo to. Oo, kumukulo nga. Arg, Lolo, isang pitsel lang. saan ka pupunta? Hoy, Lolo! Samahan mo si Shiwu magbuhos ng tubig. Makipaglaro ka kay Shiwu. Hoy, Lolo! Aray! Aray! Lolo, huwag kang tatakbo. Magbubuhos na ng tubig. Buhos na! Buhos na! Lolo, samahan mo si Shiwu maglaro. Ganyan lang ang tapang mo. Nangahas ka pang magplano laban kay Huaichuan? Akala mo talaga tanga ako? Shiwu. Huaichuan, Lolo, umalis na silang lahat. Ayaw nilang makipaglaro sa akin. Baka hindi nila ako gusto? Siyempre naman gusto ka nila. Ang ganda-ganda at ang cute-cute ng ating Shiwu. Gusto ka ng lahat. Kanina, di ba binigyan ka ng pera ni Lolo? Mamaya, dadalhin kita bumili ng regalo. Bumili ng alahas. Ang talino talaga ng ating Shiwu. Sabihin mo nga, saan mo gusto pumunta mamaya? Kung makakapunta sa mall ng Shoes Group, baka sakaling makita ko ang mga pinagkakatiwalaan ni Lolo. Ito, ang ganda ng bahay na ito. Sige, kain muna tayo. Pagkatapos, dadalhin na kita.
Dapat wala namang nakita silang kahina-hinala sa akin kanina. Mall pala ng Shoes Group. Nakakaintriga. Shiwu, hulaan mo. Ano kaya ang kakainin natin mamaya? Di ko mahulaan. Ay, di mo mahulaan. Ginoo, ginang, naihanda na po ang lahat ng pagkain. Mamaya, kakain tayo ng alimango. Alimango? Paano yan kakainin? Dati sa bahay, ang mga katulong ang nagbabalat, tapos kinakain na lang namin ang laman. Paano ko ito babalatan mag-isa? Ang ginang, di marunong magbalat ng alimango. Malamang hindi pa nga nakakain. Tiyak na marami siyang pinagdaanan noon. Ina ng bahay, tulungan ko kayong maghalina ng alimango. Aling Chen, ako ang asawa ni Shiwu. Ako na. Magpahinga ka na. Sige. Shiwu, pipili ako ng malaki para sa'yo, okay? Tuloy po kayo. Sundan ninyo ako. Dito po ang seksyon ng alahas. Ang saya-saya ko. May gwapong lalaki na gustong gumastos para sa akin at handang mamasyal sa hapon. Shiwu, maraming alahas dito. Mamaya, pumili ka ng isang set na gusto mo. Okay ba? Sakto, para mapalitan na yung gumuguhit na kuwintas sa leeg mo. Hindi mo talaga alam ang halaga. Anong gumuguhit na kuwintas? Ito ang simbolo ng pagiging puno ng Shoes Martial Arts School. Tara na. Wow, Lingyue. Tingnan mo. Si Huay Chuan, Dapat ay ikaw ang pakakasalan niya. Pero mas pinili pa niyang pakasalan ang isang tanga kaysa sayo. Kung ako ang nasa kalagayan mo, paano ko matatanggap yon? tara, tingnan natin. Shen Huay Chuan, hindi ko akalain na dahil sa tangang ito ay tumanggi kang makipag-blind date sa akin. Espesyal talaga ang panlasa. Nang binata ng pamilyang Shen. Ano? Sino ka ba? Kuya, siya ang anak ng Duan Group. Paano mo siya nakalimutan? Ito yung blind date na ipinasok sa iyo ng pamilya. Kung tutuusin, salamat na lang sa hindi mo pagpapakasal sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, paano ako makakapag-asawa? Nang magiging puno ng Shoes Martial Arts School, hindi nyo pa alam, di ba? Ang aming pamilyang Duan at pamilyang Su ay nakapagkasundo na sa kasal. Ang mall na ito ay pag-aari ng Shoes Martial Arts School. Sa bandang huli, kalahati ng mga tao rito ay magiging Duan ng apelyido. Ikaw, Shen Huay Chuan, Ayaw mo pang dumalo sa blind date? at ikinahiya ako. Binibining Duan. Ano ba ang gusto mo? Ako, bilang tao, ay hindi rin mahilig mang-api. Ganito na lang. Lumuhod ka at magbigay ng 2 malakas na pag-ungol. Tapos sabihin mo ng malakas na ikaw, Shen Huay Chuan, ang bulag. Pagkatapos noon, maaari akong maging mahabagin at pag-isipang patawarin ka. Lingyue, parang medyo napipilitan na siya, di ba? Pilay siya. Paano siya luluhod? Aray, Halos ko nang makalimutang pilay ka pala. Kung hindi makaluhod ang pilay, Ang tanga naman ay pwede, di ba? nagpakasal na kayong dalawa. Mag-asawa kayo, iisa ang katawan. Anong ginagawa mo? Ang baho naman, tita. Hindi ka ba nagsipilyo ngayon? Ikaw na tanga ka. Nang insulto ka pa sa akin. Aray, Tita, naputo lang love line mo. Kamakailan, nakakilala ka ng maling tao. At itong lifeline mo, kamakailan, baka may masamang mangyari sa iyo. Nanghuhula ka pa ng masama. bitawan mo ako. Tingnan ko nga, Anong ginagawa mo diyan? Hindi mo ba nakikita na hinahawakan ako? Tanggalin mo siya. Sige. Bitawan mo. tita, tama ako, diba? May masamang mangyayari sa iyo. Aray, Lingyue. Talagang bubunutin ko ang balat mo ngayon. Manager Liu, pumasok ka rito. Miss Duan, narito na ako. Utusan mo lang ako. Balihin ang mga kamay ng dalawang ito, tapos itapon sila sa labas. Miss Duan, kabilang pa rin sila sa Shen family. Hindi maganda na paalisin sila. Ano naman ang Shen family?
Isang maliit na Shen family lang. Hindi karapat-dapat maghugas ng sapatos ng Shoes Martial Arts School. Sigurado ka bang dahil sa isang lumpo, kakalabanin mo ako? Ako ang magiging future na Madam ng Shoes Martial Arts School. Hindi naman po. Paalisin ko na sila ngayon. Mga tao, Manager Liu, naalala ko, ang Shoes Martial Arts School ay wala pang nauna na nagpaalis ng bisita. At sino ka naman? Manager Liu, bingi ka ba? Miss Duan. Parang pamilyar sa akin ang babaeng ito. Baka mas mabuting. Tanga lang siya. Ano pa ang pinag-aalanganan mo? Si Ling Yue ay magiging... Inyong boss na babae. Kung magagalit si Ling Yue, tingin ko, ang posisyon mong manager. ay mawawala na. Opo, Miss Duan. Huwag po kayong magalit. Paalisin ko na sila ngayon. Mga guard. Sandali. Ngayon, ako mismo ang babali ng mga kamay ng dalawang ito. Para malaman nila ang kapalaran ng mga lumalaban sa akin, si Duan Ling Yue. Kuya, pilay ka na. Wala namang mangyayari kung mawalan ka pa ng dalawang kamay. Si Ling Yue ay ang nobya ni Master Su. Hindi natin kayang kalabanin ng Shen family. Duan Ling Yue. Akala mo ba na pangasawa mo si Su Yaozu ay makapangyarihan ka na? Ano pa nga ba? Ayaw ko sanang gawin ito ng ganito kalala, pero kayo ang pumilit sa akin. Eksakto. Ang tangang ito, kung sumukong lumuhod at humingi ng tawad, wala sanang nangyaring gulo ngayon. Manager Liu, kung kami ni Huai Chuan ay may kahit anong mangyari, hindi mo kayang panagutan ang mga kahihinatnan. Ikaw na tanga. Nangahas ka pang magsalita ng ganyan? Ano? Akala mo ba ikaw ang puno ng Shoes Martial Arts Hall? Grabe na ang biro mo. Paano siya? Isang tanga lang. Maging puno ng Shoes Martial Arts Hall. Hawakan ninyong dalawa. Hoy, Hindi ba't magaling kang magkalkula? Di kalkulahin mo ngayon kung may masamang mangyayari sa iyo. tigilan ninyo. Tigilan. Ano ba talaga ang nangyayari? Director Shu, nakagalit ng Miss Duan ang dalawang ito. pinarurusahan sila ni Miss Duan. Balak niyang baliin ang mga kamay nila. Katarantaduhan ito. Paano pinapayagan ang ganitong pangyayari sa mall na pag-aari ng shoes? Bitawan agad. Su, Shiwu, Salamat po sa inyo. Miss Shiwu, ayos lang po ba kayo? Ikaw na isang maliit na direktor lang. Nangahas kang humadlang sa akin. Alam mo ba kung sino ang nobyo ko? Sa lakas ng sigaw mo, sino ang hindi makakaalam? Hindi ba si Su Yaozu? Ang kapal ng mukha mo! Ang pangalan ni Yaozu, ikaw na isang maliit na direktor lang ang may karapatang banggitin? Kapag naipasa na kay Yaozu ang Shoes Martial Arts Hall, papalisin kita sa Board of Directors. Si Su Yaozu ang magiging susunod na puno ng Shoes Martial Arts Hall? Tama. Natatakot ka na ba? Kung may utak ka, lumas ka na ngayon din. Baka mapatawad pa kita. Lingye, ang bait-bait mo talaga. Binigyan ka na ng pagkakataon ni Lingye. Huwag naman sanang maging walang utang na loob ang iba. Ganoon ba? Di dapat bang magpasalamat ako sa iyo? Palayasin. Hoy! Naghihimagsik ba kayo? Ang nobyo ko ang magiging susunod na puno ng Shoes Martial Arts Hall, si Su Yaozu. Hoy, ano ba ang ginagawa ninyo? Boss Shu, bakit ninyo? Pinalayas ang nobya ni Master Su? Ginawa ninyo ito para sa kanila. At na-offend ninyo si Master Su. Kapag hinanap kayo ni Master Su, Mali ang pinili ninyong panig. Sa tingin ko, tapos na ang pagiging manager mo. Umuwi ka na sa opisina at magsulat ka ng resignation letter. ako. Miss Shiwu, may iba pa po ba kayong kailangan? Gutom na ang tiyan ko. Kung ganoon, Miss Shiwu, ihahanda ko po para sa inyo ang isang masaganang hapunan bilang paghingi ng paumanhin. Ayos lang po ba sa inyo? Si. Huai Chuan, gusto kong umihi. Hintayin mo ako. Sige, hintayin kita. Sige po. Master Su, sa wakas ay nakabalik na po kayo. 5 taon na. Hindi kami naniniwala sa mga balita sa labas. Naniniwala kaming buhay pa rin kayo. Pero bakit po kayo nakabalik nang walang pasabi? Shujang, alam kong linggo-linggo kang nag-iikot sa mall, kaya sinadya kitang puntahan. Oo. Papaalam ko agad sa mga board member. Maligayang pagbabalik po. Sandali lang. Huwag muna ikalat ang balitang buhay pa ako. May iba akong plano. O nga pala, kamusta na ang Shushi Martial Arts Hall nitong mga nakaraang araw? Nitong mga nakaraang araw, si Su Yaozu ang dahilan kung bakit nagkagulo-gulo ang martial arts hall.
Marami sa mga senior officer ay mga balimbing at lumipat na sa kanyang panig. Tungkol naman sa amin, ang mga tapat na tauhan ninyo, lahat kami ay itinabingi na niya. Naiintindihan ko na ang sitwasyon. Mahirap ang mga nakaraang taon para sa inyo. Magtiis pa kayo ng ilang araw. Sa araw na makuha ni Su Yaozu ang Shushi Martial Arts Hall, iyon din ang araw ng kanyang pagbagsak. Sundin namin ang lahat ng ipag-uutos ni Master Su. Sige na, hindi ako dapat matagal dito. Baka maghinala si Huai Chuan. Si Ho? Hmm. Shiwu, Huai Chuan, Shiwu, tapos ka na ba? Tara, dadalhin kita kumain. Huai Chuan? Inaantok na si Shiwu at gusto na niyang matulog. Siya, uuwi na tayo. Si, Tuloy po. Young Master Shen, nalaman ko na ang unang pagkakataon na lumitaw ang asawa ninyo sa daan na parang baliw ay eksaktong araw din ng pagkawala ni Su Jinyue, ang puno ng Shushi Martial Arts Hall. Parang sobrang pagkakataon naman ito, di ba? Huwag mo nang imbestigahan pa. Si Shiwu ay si Su Jinyue. Paano nangyari yon? Huwag mo nang imbestigahan pa. Si Shiwu ay si Su Jinyue. Paano nangyari yon? Baka may hindi pagkakaunawaan dito? Gusto ninyo bang imbestigahan ko ulit? Hindi na. Sabihin mo muna sa akin, ilang porsyento na ng shares ng Shushi Martial Arts Hall ang nabili mo? Ang aming Boyuan Group ay nakabili na ng 25% ng shares. Bukas na ang handaan ng Shushi Martial Arts Hall, di ba? Opo, nagpadala na ng imbitasyon ng pamilya Su. Plano po ba ninyong dumalo? Hindi. Bukas ang araw na magwawagi ang aking asawa. Bakit pa ako makikialam? O nga pala, gumawa ka para sa akin ng kontrata para sa paglilipat ng shares. Young Master Shen, ano po ang balak ninyo? Sa lahat ng bagay, kailangan pa ring maging maingat. Huai Chuan, Siya na. Huai Chuan, matulog ka na. Huai Chuan, Shiwu, may sasabihin ka ba? Sa akin? syempre naman. Mahal ni Shiwu si Huai Chuan. Talaga? Master Su, minabati kita. Mukhang sa gabi na ito, lubusan mo nang mapapasakamay ang Shushi Martial Arts Hall. Sana'y tulungan mo ako sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, President Shen. Kapag naipasa na sa akin ang Shushi Martial Arts Hall, tiyak kong gagawin kang presidente ng Shen Group. Kung gayon, pasasalamatan na kita ng maaga, Master Su. Sa murang edad pa lamang, si Master Su ay mahusay na sa martial arts at matalino sa negosyo. Tiyak na sa hinaharap, magagabayan niya ang Shu's Martial Arts Hall patungo sa mas mataas na antas. Tama ka, Director Su. Bilang kaisa-isang kapatid ni Su Jinyue, Nararapat lamang na manaig ka sa Zeus Martial Arts Hall. Ha ha ha. Tagay, Ana, maaga na, simulan na natin. si. Mga ginang at ginoo, alam naman ng lahat na ang aking anak na si Su Jinyue ay nawawala na ng 5 taon at ngayon idineklara na siyang patay. Ang Shu's Martial Arts Hall na ito ay personal na pinalago ng aking anak na si Su Jinyue. Bilang isang ama, hindi ko maaaring hayaan na lang ang pinaghirapan ng aking anak na masayang ng ganito. Kaya, simula ngayon, ang aking anak na lalaki, si Su Yaozu, ang mamamahala sa Shu's Martial Arts Hall. Mabuti. Mabuti. Ngayong araw, ako, si Su Yaozu, ay tatanggapin ang huling hiling ng aking ate na si Su Jinyue. Pamumunuan ko ang Shu's Martial Arts Hall patungo sa mas magandang kinabukasan. Kabara, 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 kabara. Halika, iangat natin ang ating mga baso. Una, para kay Jinyue, naway mapanatag ang kanyang kaluluwa. Pangalawa, para ipagdiwang ang pagiging bagong director ni Yaozu ng Shu's Martial Arts Hall. Tagay tayo. Tagay? Ang pagmamahal ni Jisoo sa kanyang anak na babae ay talaga namang nakakataba ng puso. Limang taon na. May awa ang Diyos. Buhay akong nakabalik. Nagulat ba kayo?
Inaasahan ba ninyo ito? Nagulat ba kayo? Inaasahan ba ninyo ito? Anong ginagawa nitong tanga rito? Si Sujinyu, hindi maaari. Nakabalik pa talaga ang babaeng ito. Talagang hindi mawala-wala. Hindi bumalik noon, hindi bumalik ngayon. Sa napaka-importanting sandali pa bumalik. Talagang sinasadya niyang kontrahin tayo. Ma, kung nagawa ko siyang patayin noon, magagawa ko ulit siyang patayin ngayon. Hoy, anak, huwag kang padalos-dalos. Maraming tao ang nakatingin. Ang posisyon bilang director ng Shoes Martial Arts Hall ay talagang para sa iyo. Kahit bumalik man si Su Jinyue, hindi niya ito maaagaw. Ikaw! Tanga! Paano ka nakapasok dito? Ito ay isang hapunan ng pamilya Su. Hindi ito lugar para sa mga tulad mong tanga. Lumabas ka rito! Paumanhin, Director Su. Ang hipag ko ay isang tanga. Palalayasin ko siya agad. Ha! Ha! Anong hinihintay mo? Lumabas ka na! Ano ka ba? May karapatan ka bang hawakan ako? Su Jinyue, tanga ka! Hinampas mo ako! Ngayong araw, bibigyan kita ng leksyon. Su Jinyue, bitawan mo ako! Hindi ito lugar para wala. Ito ay Shoes Martial Arts Hall. Yue, kung magagalit si Director Su at malaman ito ni Lolo, maaapektuhan ang pakikipagtulungan ng ating dalawang pamilya. Kahit si Shen Huaichuan man, hindi kanya mapoprotektahan. Ang pakikipagtulungan ng Shoes Martial Arts Hall at Shen Group, hindi si Su Yaozu ang masusunod. Ako ang masusunod. Huwag kang magbiro. Ikaw, isang tanga, nagmamalaki ka pa. Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Kilalanin mo ang iyong sarili. Sabihin mo sa lahat kung sino talaga ako. Sabi ko na, ang taong ito at si Su Jinyue ay magkamukha. Wala na si Sujinyo. Siya mismo si Sujinyo. Presidente So, ano ba talaga ang nangyayari? Siya. Tumigil ka! Anong Su Jinyue? Siya ay walang iba kundi ang baliw na asawa ng pilay sa aming pamilyang Shen. Ang puno ng Shu Family Martial Arts School ay hindi maaaring maging isang baliw. Bakit ako naging baliw? Siyempre, kailangan mong tanungin ang aking mabuting ama at mabuting kapatid. Binibini, bagamat ikaw ay kahawig ng aking anak na si Su Jinyue, ang aking anak ay matagal nang patay. Huwag kang magpanggap na kamag-anak dito. Nagpanggap ka pa ng isang patay. Wala ka bang konsensya? Nagpanggap. Oo, tama. Ang ate ko ay matagal nang patay. Ang babaeng ito ay isang impostor. Umalis ka na rito. Sabi ko na nga ba? Siya ay walang iba kundi ang baliw na asawa ng pilay sa aming pamilya. Pero medyo kahawig lang ni Su Jinyue. Paano magkakamali si President Su sa kanyang sariling kapatid? Anong klaseng tao to? Nagpanggap pa sa anak na patay na. Dinudurog mo ang puso ng pamilyang Su. Kung ganon, Anong kung ganon? Nasaan si Shen Huaichuan? Dapat niyang kunin ang baliw mong asawa pabalik. Shen Mo Chuan, ngayon, bilang iyong ate, ituturo ko sa iyo ang tamang paraan ng pakikipag-usap sa iba. Kung sinasabi ninyong hindi ako si Su Jinyue, matatakot ba kayong pumirma sa kasunduang ito? Kung gayon, ang kasunduang ito, matatakot ba kayong pumirma? Kung ako nga si Su Jinyu, ang 10% na shares ng Shu Family Martial Arts na nakuha mo sa aking ina sa pamamagitan ng panlilinlang ay mawawalan ng bisa. Kung hindi ako mismo ang magpapakamatay. At si Su Yaozu ang magiging tagapagmana. Ano sa tingin ninyo? Napakatuso nitong babaeng patay na to. Kapag hindi tayo pumirma, mukhang may tinatago tayo. Kapag pumirma naman, baka may iba pang plano ang babaeng ito. Mawawala sa atin ang huling sandata natin. Mukhang hindi ka pa lubos na gumagaling. Ikaw ay isang estanghero. Bakit nila pipirmahan ang ganitong kasunduan? Tama. Ikaw na impostor. Anong karapatan mong hingin sa amin na pirmahan ang walang kwentang bagay na ito? Young Master Shen. Mukhang ang mga Su ay ayaw talagang kilalanin si Madam. Kung gayon, hayaan nating ang mga naririto ang magdagdag ng apoy sa pamilyang Su. Kung hindi naman siya si Su Jinyue, ano ang kinalaman ninyo? Pirmahan lang naman ang kasunduan. Walang problema, di ba? Tama. Ayaw pumirma ng pamilyang Su. Hindi ba't ibig sabihin nito na siya nga si Sujinyo? Presidente Su, pirmahan na ninyo.
para matigil na ang kaguluhan ng babaeng ito. Jinyu, ako ang tatay mo. Kailangan ba talaga sa ganitong okasyon na pilitin mo ako? Kanina, ayaw mo nga akong kilalanin bilang anak mo. Bakit ngayon, tatay mo na ako? Kanina, ayaw mo nga akong kilalanin bilang anak mo. Bakit ngayon, tatay mo na ako? Pirmahan mo. Basta, hindi natin aminin. Paano niya patutunayan na tatay niya ang tatay niya? Siya. Bini-bini, bibigyan kita ng 1 minuto. Kung hindi mo mapatunayan ang iyong sarili, sundin mo ang mga tadhana sa kasunduang ito at magpakamatay ka. DNA testing. Baka hindi na umabot sa pagkuha ng sample. Ang pagkatao ko bilang Su Jinyue, hindi lang anak niya. Sa teritoryo ng aming Shu clan, maraming makakapagpatunay sa pagkatao ko. Punong guro. Anong sinasabi mo? Matagal nang patay ang punong guro ninyo. Tanga, siya ang punong guro ng Shoes Martial Arts Gym, si Su Jinyue. Imposible yan, simula bata pa. Sa aming gym lumaki ang aming punong guro. Tumanda na kami, pero hindi kami bulag. Mukhang may natatakot. Na umamin. Suzong, noong nawala si Punong Guru Su, may kinalaman ba kayo? Tama, wala na si Punong Guro Su. Kaya ang Shoes Martial Arts Gym, Natural na napunta sa kanila. Tumigil kayo. Tumigil kayong lahat. Jinue, buhay ka pala. Napakagandang balita nito. Ma, anong ginagawa mo? Mabuti na lang at buhay at nakabalik ang kapatid mo. Yung mga ginawa niya sa tatay mo noong araw, kalimutan na natin yon. Anong ibig sabihin yan? Mga Ginoo, baka hindi ninyo alam ang totoong dahilan kung bakit nawala si Jinue. nang gabing iyon, sinubukan niyang patayin ang sariling ama. Akala niya'y nagtaksil ang tatay niya. Kaya siya nagtago sa takot. Ano, kahit ang sarili niyang ama, kayang-kaya niyang saktan. Oo nga, nakita ko siyang hinampas ang ulo ng tatay ko. Mapanira at mabagsik ang pusong babaeng ito. Hindi siya karapat-dapat magmana ng Shu clan. Ang galing ninyong baligtarin ang sitwasyon. Talagang sanay na kayo. Asawa ni Shen Huaichuan, may ganitong kalagayan. Kung magtutulungan sila, wala nang puwang para sa akin sa pamilyang Shen. Kailangan kong tulungan sila. Kung ang Shoes Martial Arts Gym ay magkakaroon ng ganyang klaseng tagapagmana, sino pa ang makikipagtulungan sa kanila? Suportado ko si Ji, Su, bilang bagong punong guro. Paalisin si Su Jinyue. Mga kasama, lahat kayo ay may hawak na bahagyang shares sa Shu clan. Kung susuportahan ninyo ako, pagkatapos ng handaan para sa pagmamana, ang inyong kita mula sa Shu clan ay tataas ng 20%. Tataas ng 20%? Suportado ko si Jisoo. Ako rin. Kayong mga ito, hindi ganoon ang aming punong guro. Kayong lahat, nawalan na ng konsensya dahil sa pera. Su Jinyue, kahit patunayan mo pa ang sarili mo, ano naman, pera lang ang iniisip nila. Malaki ang bahagi ng scattered shares ng Shu clan. Kahit ayaw mong bumaba, Kailangan mong bumaba. Ang galing talaga ng Su family sa paggamit ng public opinion. Ma'am, delikado. Yung pinarecover ng tech team dati, ano na ang nangyari? Nalinaw na namin, Boss Shen. Pinadala na namin sa mga matatagal ng miyembro ng Shoes Martial Arts School. Mukhang, magwawala na ang misis ko. Ahas, pumatay pa sa sariling ama. Hindi siya karapat-dapat maging puno. Bumaba ka. Tama, Kaming mga shareholder? hindi namin siya kilala. Wala ba silang ebidensya sa ginawa nilang paninirang puri? Ate ko, kung ibinigay mo na lang sa akin ang shoes ng maayos, hindi ka sana napahiya ng ganito. Nakaligtas ka na, dapat nagtago ka na lang. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ganito ang nangyayari ngayon. Mga walang hiya. Itaboy ninyo ang babaeng ito, ang pumatay sa sariling ama. Sandali! Boss, ito ang ipinadala ni Ginoong Shen. Sabi niya, regalo ito para sa biyenan at bayaw niya, isang munting pasalubong. USB drive. Talagang walang kwentang anak ng Shen family. Kahit pasalubong, mumurahin lang. Boss Su, yang lumpong yan ang pinakaduwag. Tingin ko dito, hindi video ng pagmamakaawa sa'yo. Ay mga sikreto nitong babae na naka-video. Oh? Hoy, ayos ito ah. Dapat sama-sama nating panoorin. I-play ninyo ito. Ikaw, isang babae ka lang. Anong karapatan mo para angkinin ang Shoes Martial Arts School? Kung hindi lang dahil mahina ka ng mga anak,
Hindi ko alam kung paano kita aalisin. Hindi ba nabura na itong video na ito? Hindi ba nabura na itong video na ito? Patayin! Patayin! Ninyo! Huwag ninyong panoorin. Patayin! Bilis! Huwag panoorin. Sila pala ang nagsinungaling at nang api. Napakawalang hiya nila. Sa sarili niyang kapatid, ganyan kabagsik ang ginawa. Hindi karapat-dapat maging tao. Ang lakas ng loob ninyong apihin ang aming puno. Mukhang sawa na kayo sa buhay. Boss, babaliin ko ang mga binti nila at itatapon para pakainin sa aso. Jinue, nagkamali lang kami. Mabait ka naman, huwag mo kaming pag-initan. Jinue, ako ang tanging kadugo mo sa mundo. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Hindi. Hindi mo ba kakalagda lang ng severance of family ties agreement? Wala na tayong koneksyon. Mga kasama, aayusin ko ang taong wala nang kinalaman sa akin at may balak pa akong patayin. Wala naman kayong tutol, di ba? Wala. Ako ang tunay mong ama. Anong magagawa mo sa akin? Nagtaksil sa pagsasama, nagsabuatan sa kabit, at may balak akong patayin. Karapat-dapat ka bang maging ama? Hinampas mo ang tatay ko. At ikaw, huwag kang magmadali. Halika rito. Aray! Aray! Anak, aray, anak ko. Kapag ako'y gumanti, 3 beses ko itong ibinabalik. Boss, ano ang gagawin natin sa dalawang ito? Ano ito? Yung laso na ibinigay mo sa akin ng gabing iyon, hindi mo ba ito nakikilala? Isang patak lang nito. 3 oras kang walang malay. Ganito karami, ikaw. Gusto mo bang? Masyado ng mura yon para sa inyo. Palayasin niyo ang buong pamilya nila. Dito sa Jingbei, gagawin ko silang mga pulubi. Walang magpapakain sa kanila, nakabalandra sa kalsada. Walang maglilibing sa kanila. Aray, Paano nakapag-asawa si Shen Huaichuan ng ganito kagahasa? Hindi pwede to. Kailangan kong umuwi agad at pag-usapan to ni Papa. Mga Ginoo, tapos na ang basurang yon. Ngayong gabi, ituring nyo na lang itong selebrasyon. Magsaya kayong lahat. Kanina, sa harap ng lahat, nahiya akong magtanong. Lumabas ka agad ngayon. At pilitin mong malaman kung nasaan ang anak ko. Opo? 5 taon na ang nakalipas. Saang pulubi ibinigay ang maliit na binibini? Sabihin mo nang mabuti ang mga katangian niya. Sasabihin ko. 50 anyo siya. May peklat sa mukha, naka-black leather jacket. Wala akong alam. Biglaan lang ang pagbibigay niya. 5 taon na ang nakalipas. Pulubi. May peklat. Si Shen Chuyi pala ay anak ni Su Jinyue. Papa, Gaano ka na ba katanda? Ganyan ka pa rin magingay? malaking problema. Si Shen Chuyi ay anak ni Su Jinyue. Ano? Buti na lang patay na si Su Jinyue at si Shen Huaichuan naman, hindi sila magkakasundo. Hala, yung asawang engkantada ni Shen Huaichuan, si Su Jinyue pala yun. Ikaw, hindi ka nagkakamali? Siguradong sigurado ako. Si Su Yaozu ngayon ay pinalayas na ng babaeng yon. Pero parang hindi pa niya alam na si Shen Chuyi ay anak niya. Hinahanap pa rin niya sa labas. Hindi natin dapat siyang hayaang malaman. At hindi rin natin dapat hayaan siya at si Shen Huaichuan na magtulungan laban sa atin. Naku! Mag-asawa silang dalawa? Hindi ba dapat magkaisa laban sa iba? Bakit sila mag-aaway? Si Shen Huaichuan, 5 taon na ang nakalipas. May girlfriend ba siya noon? Inayawan siya dahil duwag? Tapos umalis ng bansa? Ganito ang gagawin mo. Congratulations sa tagumpay mo, Mommy. halika. Salamat, Chuyi. Mommy, ngayong tapos na ang mga problema mo. Bigyan mo naman ako ng kalaro. Dapat na bang pag-usapan yon? Ikaw talaga, malikot. Kung mahanap ko ang anak ko, Baka magkasundo siya ni Chuyi. Huaichuan,
May bagay akong gustong sabihin sa'yo. Sa totoo lang, 5 taon na ang nakalipas. Ako, Ginoo, may dumating mula sa probinsya. Ginoo, may dumating mula sa probinsya. Ha? Ate Chen, ihatid mo muna si Chuyi sa ibaba. Harapin natin siya. Kuya, ate, hindi ba kami nakakaabala sa inyo sa ganitong oras? Ate, noon kasi hindi namin nakilala ang iyong halaga. Sana naman, huwag mo kaming pag-initan. Ang pagpunta namin dito ngayon ay para humingi ng tawad sa iyo. Kailangan mong tanggapin ito. Oo nga ate, kung mas maaga lang nalaman ni Chen Jiachun na ikaw ang puno ng Shoes Martial Arts School, kung mas maaga ninyong nalaman ang tunay kong pagkatao, baka sinumbong na ninyo ako kay Suya Ozu at pinatay ako. Puksain ang lahi. ate, naku, ang sinasabi mo naman, nagbibiro ka lang di ba? Magkakapamilya tayo, sa pamilya, walang dalawang salita. Mukhang gabi na. Kailangan ng magpahinga ni Jinyue at ako. Kuya, nandito na kami at humihingi ng tawad. Ano pa ba ang gusto mo? Huwag kang magmalaki. Hoy, malubha ang sinasabi mo, pinsan. Ang ibig kong sabihin ay umalis na kayo. Isa ka lang pala muning binata. Anong karapatan mong kausapin ng ganyan si Mochuan? Hoy, tama ang sinabi ng hipag ko. Mahina talaga ang katawan ko. Likas na akong palamunin. Pero ang pagiging palamunin kay Jinyue ay hindi basta-basta kayang gawin ng kahit sino. Kung kami bilang kapamilya ay wala lang sa kanila at wala man lang respetong natatanggap, edi umalis na tayo. Huwag na tayong magpahiya dito. Huwag kalimutang dalhin ang inyong mga dala. Mochuan, ano na ang gagawin natin ngayon? Anong kinakabahan ka? Nagmamalaki lang yan dahil may Shoes Martial Arts School si Su Jinyue na sumasaklolo sa kanya. Isang pilay lang siya. Wala pa rin siyang kwenta. Hindi ako naniniwalang kaya niyang gumawa ng anumang kaguluhan. May paraan ka ba para talikuran ni Su Jinyue, si Shen Huaichuan? Isa ka talagang... Ang dapat nating gawin ngayon ay gibain si Su Jinyue. Naniniwala akong si Su Yaozu ay ayaw din makita si Su Jinyue na makabalik sa Shoes Martial Arts School. Punong Su, ang init ng ulo mo. Nandito ka para pagtawanan ako. Bakit ganyan ang salita mo, Punong Su? Magkabarkada tayo. Bakit kita pagtatawanan? Punong Su, hindi ba gusto mo na mabawi ang Shoes Martial Arts School? Paano mababawi? Tulungan mo akong mabawi. Balita ko, magpupulong si Su Jinyue ng Board of Directors. Ano naman? Punong Su, napakagandang pagkakataong ito. Marami ka sigurong nabili ng mga board member, di ba? Diretsuhin mo na ang resulta. Ang tanging pagkakataon ngayon ay sa board meeting, kolektibong bumoto ang mga board member para tanggalin si Su Jinyu bilang puno ng gym. Su Jinyu, tingnan natin kung meron ka pa rin ganong kaswerte ngayon. Sino bang nang-aasar sa akin? Anong nangyari? Gusto mo ba akong halikan? Ha? Gusto kitang halikan. Nasaan si Shen Huaichuan? Sa party, ang ginang ay ginutay-gutay ang mga Su. At ngayon, ipapasa mo pa sa kanya ang equity mo. Sa tingin ko, hindi na kailangan yon. Hindi titigil ang mga Su. Ang board meeting ngayong araw, hindi magiging payapa. Kailangan idagdag ang 20% equity na ito. Jinyue, saka ka lang talaga magkakaroon ng ganap na kontrol sa Shu Family Gym. Napakabuti ninyo po sa ginang. Paano naman po ang tunay ninyong pagkatao? Ipagpapatuloy pa rin po bang itago sa kanya? Paano naman po ang tunay ninyong pagkatao?
ipagpapatuloy pa rin po bang itago sa kanya? Mas kaunti ang nakakaalam, mas mabuti. Hindi po kayo nagtitiwala sa ginang? Hindi. Dahil labis akong nagtitiwala sa kanya. Kung malaman niya na ako ang may-ari ng Boyuan Group, tatanungin niya talaga ako kung bakit ko itinago sa kanya. Naiintindihan ko na po. Ang bagay na ito, tiyak na hindi ko ipaalam sa ginang. Sige, Anong bagay ang hindi dapat malaman ko? Ano ito? Hoy! Hoy! ginang, ito ay. Ito ay ang promissory note niya para sa susunod na kalahating taon. Oo, tama. Ito ang promissory note ko kay Ji-Shen. Magpapagawa ako ng bahay, kaya humiram ako ng pera kay Ji-Shen. Natatakot akong pagtawanan mo ako, kaya itinago ko sa'yo. Talaga? Siyempre, totoo. Oh, siya nga pala, Jinwei. Hindi ba't pupunta ka sa shareholders meeting? Oh, Kung hindi ka aalis ngayon, mahuhuli ka. alam na. Mamaya, ibigay mo itong dokumento sa... Paano ka nakapasok? Lumabas ka! Su Jinyue, pinalalayas mo ako? Tinanong mo ba ang opinyon ng mga shareholders? Su. Yamang determinado ang kapatid mong pumalit sa'yo? Bakit hindi mo na lang samantalahin ang pagkakataong ito para makapagpahinga ng maayos? Oo nga, ang kapatid mo ay bata pa at may kakayahan, at kapatid mo pa sa dugo. Tiyak na hindi siya magiging mas mahina kaysa sayo. Ang ibig niyo bang sabihin ay ibaba ko ang posisyon ko bilang puno ng Shu Family Gym? Su, para rin naman ito sa ikabubuti mo. Nag-asawa ka na, dapat mag-alaga ng asawa at magpalaki ng anak. Hayaan mo na lang si Ji. Su ang bahala sa martial arts school. Mabuti naman ang trato sa inyo ni Jisoo. Paano nyo nasasabi yan? Tao ka pa ba? Ikaw lang ba ang marunong magpalo ng mesa? Ha? Ano ba ang alam mo? Ito ang tinatawag na pagiging praktikal. Su Jinyue, ang posisyon ng punong guro ngayong araw na ito, ako na ang kukuha. Anong silbi ng pagsasabi ng mga yan? Ang posisyong ito, sino mang makaupo, siya ang magiging punong guro. Hey! Matapang ka lang ngayon. Kumpleto na ba ang lahat? Magbotohan na tayo. Ang sumasang-ayon na si Su, ang maging bagong punong guro ng Shu's Martial Arts School. Itaas ang kamay. Ang sumasang-ayon na si Su Jinyue ang manatili bilang punong guro. Itaas ang kamay. Dahil patas ang boto, Baka naman pakinggan ninyo ang isang salita mula sa isang dayuhan. Dahil patas ang boto, baka naman pakinggan ninyo ang isang salita mula sa isang dayuhan. Mga kasama, kung sakaling si Su Yaozu, ang magmana ng Shu's Martial Arts School, ang Shen Group namin, ay handang mag-alok ng 5% tubo upang magpatuloy sa pakikipagtulungan sa Shu's Martial Arts School. Su, heto ang kontrata. nakikita nyo ba? Mga kasama, ako ay nagdadala ng tunay na benepisyo para sa lahat. Su Jinyue, ikaw, isang babae, sa tapang at determinasyon, saan ka makakapantay sa akin? Kahit para sa kapakanan ng Shu's Martial Arts School, dapat ka nang magbitiw at magpaubaya sa mas karapat-dapat. Tama sige, Su. Ang sumasang-ayon kay Jisoo na maging punong guro ng Shu's Martial Arts School, itaas ang kamay. Kayong mga Noon, ang lolo ni Ji, Su. ang nagpakahirap para sa martial arts school. Pagkamatay ng matandang punong guro, si Jisoo naman ang nagligtas sa martial arts school mula sa pagkalugi at pinalago ito. Matagal na kayong sumusunod sa kanya? Ngayon naman, dahil lang sa maliit na pakinabang, kayang-kaya niyong ipagkanulo si Ji. Su? Director Hu, para rin ito sa Martial Arts School. At saka, sino ba ang ayaw ng pera? Hay, tama yan. Su Jinyue, nakikita mo ba? Ang pag-upo ko bilang punong guro ng Shu's Martial Arts School ay ang hiling ng nakararami. Ang ingay dito. Bakit ka nandito? Dumalaw ako sa iyo. Sino pala? Paborito kong kuya pala, si Shen Huaichuan. Huwag mong isipin na dahil sa pagkakataon na pangasawa mo si Su Jinyue ay makakalaban mo na ako bilang tagapagmana ng Shen Group. Sayang, mali ang pinaglagyan mo ng pusta. Simula ngayon, ang Shu's Martial Arts School ay magpapalit ng pangalan. Dapat tawagin itong Shu's Martial Arts School. Ang Su ko, Su Yaozu. Hey, Ibigay mo ang selyo ng Martial Arts School. Ikaw lang? Kaya mo ba? Ayaw mong tumanggap ng kabutihan. Aray! Shen Huaishuan. Si Su Yaozu ay ang tagapagmana ng Shu's Martial Arts School. Huwag mo siyang gagalawin. Su Yaozu,
Kung muling magsalita ka ng ganyan sa asawa ko, o kaya'y hawakan mo siya, hindi ako mag-aatubili na ayusin ang mga kamay mo. Papatayin kita. Kung gagalawin mo si Shen Huaichuan, kahit isang buhok man lang, ilalagay ko ang lahat ng shares ko sa kamay ng Boyuan Group. Tingnan natin kung papayagan ka ng misteryosong boss na iyon na mamuno sa Shoes Martial Arts School. Sige. Su Jinyue, ang tigas ng mukha mo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang selyo ng Martial Arts School. Kung hindi, hindi kayo makakaalis ng buhay ngayon. Maghintay muna. Ano ang hinihintay? Director Su, dumating na si Manager Chen ng Boyuan Group. Boyuan Group? Noong nakaraang party, mga tao rin ng Boyuan ang nagsabi kay Uncle Shu na pinalitan ang safe. Baka naman. Ikaw ang nagdala ng mga tao ng Boyuan Group? Paano mangyayari iyon? Siya ay isang lalaki lamang na pilay ang paa. Ni hindi niya alam kung saan nakaharap ang pintuan ng Boyuan Group. Paano siya ang may kagagawan? Pinsan, tama ka diyan. Utusan ng mga tauhan mo. Kailangan pa bang magmakaawa? Director Su, ang pagdating ng Boyuan Group sa oras na ito, Ay tiyak para makipag-usap sa kooperasyon. Mukhang, inunya. kahit ang Boyuan Group ay sumusuporta sa inyo bilang tagapagmana. Aray, Manager Qian, nakarating na kayo. Matagal ko na kayong gustong makilala. Ano ang dahilan ng pagbisita ninyo ngayon? Kasama ko ang boss ko sa isang business trip at dumiretso ako rito pagbalik. Oh, salamat sa inyong pagsisikap. Tama si Shen Mochuan. Tiyak ang boss sa likod ng Boyuan. Ay humahanga sa kakayahan ko, kaya't pinadalhan ako ng suporta. Nitong mga nakaraang araw, ang aming Boyuan Group ay nakabili ng 25% na shares. Sinabi ng boss ko na ililipat ang 25% na shares na ito kay Director Su. Wow! Maraming salamat. Director Shu, kahit ang Boyuan Group ay nasa panig ng aming Director Shu, huwag na kayong magmatigas. Magsisi na kayo sa kanya. Director Su, kung magtutulungan kayo ng Boyuan, ang Shoes Martial Arts School natin ay tiyak na lalong uunlad. Manager Qian, pasalamatan mo ang boss mo. Sandali. Teka. Punong Guro Su. Hindi mo ba sinabing tutulungan nila ako? Nagkuntsabahan kayo para lokohin ako. Paano ko malalaman? Baka nagkamali lang? Malinaw na nakasulat sa kontrata, ang beneficiary ay si Punong Guro Su, si Su Jinyue. Bakit ganito? Wala naman akong pakikipagtulungan sa kumpanya ninyo. May sariling dahilan ng aming boss kung bakit siya ang pinili. Punong Guro Su, pirmahan mo na ito. Pagkatapos ng lahat, hindi mo naman gustong makuha ng iba ang grupo na itinatag mo. Siya, may utang na loob ako sa kumpanya ninyo. Walang anuman, Punong Guro Su. Sa 25% na shares na ito, kasama na ang dating 30% shares ni Punong Guro Su, siya na ngayon ang pinakamalaking shareholder. Punong Guro Su, nagkamali ako. Sana'y patawarin mo ako. Kaawaan mo ako. Su. Oo, Punong Guro Su, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Kanina, kayo'y sunod-sunod na naninindak. Bakit hindi mo naisip na bigyan ako ng pagkakataon? Shujiang, palayasin ang mga directors na ito na nakipagsabwatan kay Su Yaozu mula sa Shoes Martial Arts School. Opo, tama po kayo. Ang mabuting ibon ay pumipili ng punong matitirhan. Mga Ginoo, lumabas na kayo. At siya rin, palayasin. Huwag nang muling tumapak sa Shoes Martial Arts School. Bakit ang shares na binili ng Boyuan ay ibibigay sa kanya? Alam ko na. May relasyon ka ba sa boss nila? Sa Jingbei, Walang sinuman ang maaaring mang-insulto. sa aking boss, Punong Guro Su. Ang taong ito, Maaari bang ako ang bahala? Manager Chien, si. Ate, patawarin mo ako. Nakikiusap ako sa'yo. Siya, si Shen Mochuan ang nag-utos sa akin. Su Yaozu, nakakatawa ka. Ikaw mismo ang gustong mag-agaw ng kapangyarihan. Parang ba naman, ako ang nagpatong ng patalim sa leeg mo? Tumahimik ka. Ate, nagkamali ako? Patawarin mo ako, ate? Huwag mo akong hawakan. Ang dumi-dumi. Dalhin niyo na siya. alis na ako. Ate? Anong tinitingnan ninyo sa akin? Nandito lang ako para manood ng eksena. Hindi naman bawal yon, di ba, G? Su? Pinsan, mag-ingat ka sa susunod. May mga eksenang pinapanood
na pwedeng magdala ng problema sa'yo. Wala kang karapatang pagalitan ako. Tara na, uwi na tayo. Sandali, may gagawin pa ako kasama si Shujiang. Sige, maghihintay ako sa'yo. Manager Qian, pumunta ka rito. Young Master Shen, Nasaan na si Suya Ozu? Ano na ang nangyari? nabali na ang binti niya. Mabuti. Ipadala mo na siya pabalik sa pamilya Su. Alam mo, sobrang mahal ng mag-asawang Shu ang anak nila. Panahon na para bigyan sila ng pagkakataon na alagaan ang minamahal nilang anak. Tama ba? Tama. Bakit ang manager ng Boyuan ay napakagalang sa'yo? Shen Huaichuan, ano ba talaga ang identidad mo? Huai Chuan, anong pinag-uusapan ninyo? Parang ang close mo kay Manager Qian. Kami. Humingi ng pahiram sa akin si Manager Qian. May problema sa pamilya niya. Oo, tama. Naayos na ang problema ngayon. Aalis na muna ako. Sige. Pahiram? Parang pakiramdam ko, pamilyar na pamilyar ang dahilang ito. Madam, espesyal na inutusan ako ni Young Master Shen na kumuha ng specialty dishes mula sa International Hotel para sa inyo. Sinabi rin ni Young Master Shen na baka gabi na siya makauwi, huwag na raw kayong maghintay sa kanya para sa hapunan. Salamat sa hirap. Walang anuman, kung wala na po kayong ibang ipag-uutos, aalis na po muna ako. Teka. Gabi na uuwi si Shen Huaichuan. At sakto namang ang Boyuan Group ay may bidding event ngayong gabi. At pareho pang nasa International Hotel. Ganoon ba talaga kasakto? Madam, ano po ang ibig sabihin ng pagtitig nyo sa akin? Tungkol sa mga bagay-bagay kay Shen Huaichuan, alam ko na ang lahat. May ilang tanong ako sa'yo. Ano po? Nahuli na si Young Master Shen. Madam, baka po mas mabuti kung kayo na lang mismo ang magtanong kay Young Master Shen. Hulaan ko, kung tatawagan ko siya ngayon, malamang wala siyang oras na sagutin. Tama ba? Pagdating sa huling bidding event, maganda raw ang ginawa ng Group A. Bakit hindi naman nag-improve ang Group B? Hintayin mo ako. Paumanhin. Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maabot. Talagang hindi makontak. Boyuan Group. Hindi ba't may bidding meeting siya? Bakit? Hello? Weichuan? Jin Yue, anong problema? Bakit hindi mo sinagot ang tawag ko kanina? Ang sungit naman, Ginang Shen. Mag-sorry ka nga sa akin. Sige, mali ako. Pasensya na. Okay na yan, basta alam mong mali ka. Umuwi ka ng maaga mamaya ha? Ginang, kanina po sinabi ninyo Boyuan Group? Wala lang. Kung gayon Ginang, kung wala na po kayong ibang ipag-uutos, aalis na po muna ako. Baka naman sobra lang ang iniisip ko. Ipagpatuloy ang meeting. Kanina, sinasabi ko na. Weichuan? Bakit nagkita pa tayo dito? Ang swerte naman. Oo nga. Napakaswerte talaga. Sinungaling. Hindi naman pwedeng sabihin kay Shen Huaichuan na pinaghihinalaan ko ang tunay niyang pagkatao, kaya't sinadya kong maghintay dito, di ba? Hindi ba't sinabi mong gabi ka uuwi? Natatakot akong baka magloko ka, kaya't sumunod ako. Ma'am babae? Anong ginagawa mo? Mahal kong asawa, kung pinaghihinalaan mo akong nagloloko sa labas. Siyempre, kailangan kong patunayan ang sarili ko. Weichuan, nakauwi na ako. Pwede mo ba akong sunduin sa airport? Anong nangyari? Anong nangyari? Wala lang. Sino ang tunay na ina ni Chuyi? Hindi mo ba gustong malaman? Mahal, may bigla ang aayusin lang ako. Anong problema?
Bakit biglang kinabahan si Wai Chuan? Ilagay ang mga damit ko sa master bedroom, kasama ng kay Huai Chuan. Oh, itapon na lang ang mga basurang ito. Marami akong sapatos. Wag! Yan ang sapatos ng mommy ko. Huwag niyo pong itapon. Ikaw si Chuyi, di ba? Ang laki-laki mo na. Ale, magkakilala ba tayo? Sinong Ali ang tinutukoy mo? Anong ginagawa mo rito? Ako ang nobya ni Huai Chuan at ako rin ang magiging babaeng may-ari ng bahay na ito. Ale, hindi ka ba nag-toothbrush? Ang sama ng hininga mo. Chuyi, huwag kang ganyan magsalita sa mommy. Mommy? Anong ibig mong sabihin? Hindi pa sinasabi sa'yo ni Huai Chuan, no? Si Chuyi ang anak namin ni Huai Chuan. 5 taon na ang nakalipas. Dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan, lumipas ako ng bansa pagkapanganak. Pero ngayong bumalik na ako, hindi ko na kailangan mong alagaan ang lalaki ko at ang anak ko. Ale, kung magsisinungaling ka, dapat may kasamang utak. Halatang peke ang double eyelid mo. Pareho kayong single eyelid. Paano kayo makakapag-anak ng tulad kung malaking mata at double eyelid? Alam kong galit ka sa akin. Noon, iniwan kita. Pero okay lang, gagantihan ka ni nanay. Hindi ka pa umaalis? Hihintayin mo bang paalisin ka ni Huai Chuan? 5 taon na ang nakalipas. Ikaw ang umalis sa kanila. Dahil akin ito, huwag mo nang agawin sa akin. Ikaw! Aray. Ate, gusto ko lang makita si Chuyi. Bakit mo ako sinaktan? Kuya Huai Chuan, huwag mo ring sisihin si ate. Ako ang dumating ng walang paalam. Huwag mo siyang pagalitan. Sinaktan ka niya? Oh, pero okay lang. Sobrang miss ko lang ang bata. Naiintindihan ko kung nagalit si ate. Hindi tama ito. Hindi nga tama. Pero huwag kang magalit sa kanya dahil sa akin. Hey. Mainit na ang panahon. Lahat na lang ng hayop ay nangangagat. Dahil sinabi mong ako ang nanakit, hindi ko na ito tatanggihan. Ayun, tama. Ganito dapat ang asawa ko, ang marka ng pananakit. Huai Chuan, alam kong galit ka sa akin. 5 taon na ang nakalipas, iniwan kita. Pero hindi mo naman dapat gawin ito. May dahilan ako. At saka, ako rin ang nanay ni Chuyi. Paano mo hinayaan ang ibang babae na apihin ako ng ganito? Wala rin akong magagawa. Ako, ang asawa kong ito, kapag nagalit, ako mismo ang sinasaktan. Ganyan ka pa rin talaga kawawa tulad ng dati. Kung hindi dahil kay Shen Mo Chuan na nagbigay sa akin ng malaking pera, hindi kita pahihirapan. Huai Chuan. Parang hindi pantay ang mukha mo. Babalik ako sa susunod. Aalis na ako. Mahal, 5 taon na ang nakalilipas. Si Shen Mo Chuan ang nagdroga at nagtangka sa akin. Pinagawa niya akong makipagtalik sa isang babae. Pero hindi ko inakala na siya pala ang babaeng iyon. Ako. Limang taon na ang nakalilipas. Ako mismo ay gumawa ng kahibangan. Wala akong karapatang magalit sa kanya. Lakasan mo, hindi ka ba kumain? Ate, galit lang si Huai Chuan sa akin dahil umalis ako. Nang walang paalam, 5 taon na ang nakalilipas. Akala mo ba? Ang 2 buwan ninyong relasyon ay makakapantay ng 2 taon namin? Sabihin ko lang na masama ang pakiramdam ko. Iiwan na ni Huai Chuan ang lahat ng trabaho para samahan akong manood ng pelikula. Sa tingin mo, gaano pa katatagal ang kasal ninyo? Oy, mahal, nasaan ka? Oy. Mahal, nasaan ka? Ivy para sa pasyente, sa kama, 4 na butanas. Nasa opisina ako, may meeting. Anong meron? Wala lang. Uuwi ka ba para mag-dinner mamaya? Uuwi ako. Ikaw at si Chuyi, maghintay lang kayo sa bahay. Young Master Shen, bakit hindi mo sinabi ang totoo kay Mrs.? Sarili kong problema ito. Kailangan kong ayusin ito ng maayos.
bago ko siya mapaliwanagan. Ganito dapat ang lakas. Mag-practice kayong mabuti. May aasikasuhin ako. Aalis muna ako. Mukhang ang puno ng gym. Parang may huhulihin na kabit ah. Young Master Shen, based sa 2 hair sample na ibinigay mo Ang resulta ng DNA test para kay Shen Chuyi. Shenshu, Chenchu, I. at kay Duan Lingyue ay 99.9% match, kumpirmadong mag-ina. Siya. Totoo pa lang siya talaga ang ina ng young miss. Huay Chuan, sabi ko na sa'yo, hindi na kailangan ng DNA test o ano paman. 2 taon na tayong magkasama. Hindi mo pa rin ba ako pinagkakatiwalaan? Inasahan na ni Second Young Master Shen na mag-iingat ka ng ganito. Buti na lang nakakuha kami kahapon ng buhok ng babaeng iyon. Huay Chuan, halos mamatay na ako noon. Ngayong gabi, samahan mo naman akong mag-dinner. Para naman sa hirap na dinanas ko. Naghihintay sa akin ang asawa ko. May 5 milyong piso sa card na ito. May 5 milyong piso sa card na ito. Panliligaw? Ito ay bayad para sa pagputol ng relasyon bilang mag-ina. Mula ngayon, huwag mo nang gambalain ang pamilya ko. Pero si Chuyi, kailangan din niya ng ina. Yung pekeng iyon. Hindi kayang magbigay ng tunay na pagmamahal ng ina. Isang inang 5 taon na hindi man lang nagpakita. Anong karapatan mong husgahan ng asawa ko? Umalis na tayo. Huay Chuan. Huay Chuan, noong ipinanganak ko si Chuyi, nagkaroon ako ng komplikasyon. Hindi ako makakatayo ng matagal. Ihatid mo naman ako, please. Assistant, ihatid mo muna siya. Alam ko na, mahal mo pa rin ako. Titingnan ko lang kung ilang aaring tatagal ang kasal ninyo. Ang bait ng asawa mo sa akin, 5 million, libreng gastos. Su Jinyue, ang isang kasal na walang pagmamahal, parang buhangin lang, madaling matibag. Salamat sa ebidensya. Pag-aari ng mag-asawa. Maaari kong ipareclaim ang pera, anumang oras. Ang hindi minamahal ang talagang kabit. Naniniwala ka ba na isang tawag lang, mapapapunta dito ang asawa mo? Ang sumusunod lang sa tawag ay aso. Kung gusto niyang maging aso, ayoko na sa kanya. Mahal, may urgent akong lakad. Kailangan kong lumabas sandali. Huay Chuan, hating gabi na. Matulog ka na. Huwag mo na akong hintayin. Attorney Zhao. Paano ang proseso ng diborsyo? Paano ko makukuha ang anak ng dati kong asawa at ng ibang babae? Director Su, Director Su, imposible yan. Gu. Huay Chuan, alam kong darating ka. Sa text mo, sinabi mong may isa pang anak. Anong ibig sabihin noon? Kung lokohin mo pa ako, magdudusa ka. Hindi kita niloloko. May kambal nga talaga kami. Pero noong ipinanganak pa lang, namatay na. Gusto ko lang sabihin sa'yo ang totoo. Huay Chuan, bata pa tayo. Pwede pa tayong magkaroon ng anak. Yun ay pag-uusapan ko at ng asawa ko. Huwag kang makialam. Si Su Jinyue, nagsisimula ng magkonsulta sa abogado. Dagdagan mo pa ang apoy sa tamang oras. Walang problema. Huay Chuan, sa loob ng 5 taong ito, hindi ako tumigil sa pag-iisip kay Chuyi. Pwede ba akong dumalaw sa kanya bukas? 9 na buwan akong nagdadalang tao.
Muntik na akong mamatay. Nanganak ako sa kanya dahil sa hirap ng panganganak. Hindi na ako maaaring magkaanak pa. Wala nang mas nagmamahal kay Chuyi kaysa sa akin. Ayaw sa'yo ng asawa ko. Huwag kang pumunta sa bahay namin at manginis sa kanya. Bukas. Papuntahin ko si Chuyi para makipagkita sa'yo sa labas. Pero tandaan mo, iyon lang. Isang beses lang. Asawa. Noong magkasama tayo, hindi ka naman ganyan kaalaga sa akin. Director Sue, sa ngayon, ang shoes jewelry ay kumakalat na sa mga mall. 80% na ang natapos sa ngayon. Hindi ba yun si Young Master Shen? Sino yung babaeng kasama niya? Parang pamilya silang tingnan. Pamilya nga talaga sila. Lalabas muna ako. Halika, buksan mo ang bibig. Aray, Ale. Umalis na ang tatay ko. Huwag kang magpanggap. Ang batang to, ang hirap-hiram pasayahin. May lakas ka ng loob maging kabit. Akala ko matiyaga ka. Anak ko ang pinagsasabihan ko. Anong pakialam mo? Dayuhan ka. Anak mo nga, hindi mo naman inalagaan. Karapat dapat ka bang tawaging nanay? Hinampas mo ako? Hindi ka papatawarin ni Huai Chuan. Lalaki lang ang laman ng bibig mo. Hindi dapat parusahan ng kabit? Akala mo nagbago na ang mundo? Jinyue. Anong ginagawa mo? Huai Chuan, gusto ko lang makipagkita kay Chuyi. Bigla na lang akong sinuntok at sinipa ni ate. Huai Chuan, masakit pa rin ang tiyan ko. Jinyue, kahit marunong kang martial arts, hindi ka dapat nananakit ng walang dahilan. Nanay pa rin ni Chuyi yan. Akala mo rin kasalanan ko? Akala mo, sinaktan ko siya ng walang dahilan? Hindi, itong babae. Huai Chuan, sumasakit na naman ang tiyan ko. Young Master Shen, itong babae, may iniwang sakit ng mga anak sa Young Miss. Fiver sex, itong babae. Sinipa pa ni Mrs. ang tiyan niya. Dalhin si Miss Duan sa ospital. Shen Huai Chuan, hiwalayan na tayo. Tapos na ang misyon. Nanay, huwag mo akong iwan, Chuyi. Sino nagsabing laging panalo ang bagong kasintahan sa dating mahal? Dati ang yabang-yabang mo. Ngayon, wala ka namang magawa kundi lumayas ng nakayukod sa pamilya Shen. Ang lalaking hindi tumatayo sa tabi ko. Parang basahan lang yan. Kung gusto mo, sayong-sayo na yan. Iniwan ka na, matigas pa rin ang mukha mo. Anong hinihintay nyo? Itapon nyo ang lahat ng gamit niya sa labas. Ito. Ako ang tunay na ina ni Shen Chuyi, ang magiging babaeng may-ari ng bahay na ito. Kung hindi nyo ako susundin, gusto nyo bang matanggal sa trabaho? Ma'am, kami po. Pag alis ko, sundin nyo na lang siya. Sandali. Mahal, saan ka pupunta? Uuwi lang ako sa pinanggalingan ko. Kuya Huai Chuan, desidido na siyang iwan ka. Nanghihinayang ka pa ba? Sino ang nag-utos sa'yo na pumunta rito? Mahal, pakinggan mo muna ako. Bukas, sa Civil Registry, hihintayin kita. Oy, Mahal, Kuya Huai Chuan, ang sakit ng tiyan ko. umalis ka. Mahal, Huwag mo akong sundan. Magaling. Tinalikuran ni Su Jinyue si Shen Huai Chuan. Tingnan natin kung anong magagawa ng lumpian na yon. ngayong wala na si Su Jinyue, ikaw na ngayon ang chairman ng Shen Corporation. Ngayong araw, doble ang saya. Boss Shen, may problema. Ang 40% ng mga scattered shares ng Shen Corp binili ng isang misteryosong tao. Bukas, dadalo siya sa stockholders meeting. Ano? Mo Chuan, anong nangyari? Paano ko malalaman? Nitong mga nakaraang araw, abala ako sa pagmamata sa lumpian. Akala ko, ikaw ang nagbabantay sa kumpanya. Ako. Buti na lang 40% lang. Hindi nito matatalo ang 50% nating shares. Bukas, tingnan natin. Kung sinong may lakas ng loob na mag-ipon ng shares sa likod natin. Sa wakas, dumating na rin ang araw na ito. Mula ngayon, ang buong Shen Corporation ay sayo na. Tungkol naman sa bumili ng shares, gusto kong malaman kung sino talaga siya. Tatay, kumusta na si Shen Huai Chuan? Huwag kang mag-alala, may mga tao akong palaging nagbabantay para sa iyo pa. Ayon sa doktor, sa loob lang ng 1 o 2 araw.
Ako ang magmamana ng Shen Group. Siya naman ang pumunta sa impyerno. Dobleng saya. Anak ko talaga, may kakayahan. Nandito na ang chairman. Umalis na tayo. Tara. Pa. Maupo na kayong lahat. Maupo na kayong lahat. Mga kasama, hindi pwedeng walang leader ang Shen Group. Ang aking kuya, si Shen Huaichuan, ay nawalan na ng suporta mula sa Shu Martial Arts School. Ngayon, ang tanging pwedeng magmana ng Shen Group ay ako lang, si Shen Mochuan. Kaya simula ngayon, tad. Ako ang hahawak ng Shen Group. Sa tingin ko, wala naman sigurong tutol ang lahat. Wala akong tutol. Sinusuportahan ko si Second Young Master Shen. Wala rin akong tutol. Ang posisyon ng leader, dapat talaga kay Second Young Master Shen na. Kung ganon, Sandali. Su Jinyue, hindi ba't diborsyado ka na sa kuya ko? Anong ginagawa mo rito? Jinyue, may kailangan ka ba? Pag-usapan natin sa bahay. Kumpanya ito. Huwag kang magkamali, Tiyo. Narinig ko lang kasi na ngayon ang Shen Group ay maghahalal ng bagong leader. Kaya nagmamadali akong pumunta mula sa Shu Martial Arts School para batiin kayo. Hindi ba pwedeng may lugar para sa akin dito? Siyempre naman, Director Su, maupo po. Narito lang ako para makinig. Magpatuloy kayo. Sige, magpatuloy tayo. Kung wala nang tutol ang lahat, magtaas ng kamay para bumoto. Ano pang botohan? Si Second Young Master Shen ang magmamana ng Shen Group. Iyon ang gusto ng lahat. Oo nga. Ilang araw na lang ang itatagal ni Eldest Young Master Shen. Ang posisyon niya ay para sa iyo na. Kung ganon, ngayong araw, ako si Shen Mochuan. Paumanhin. Maaari bang makisali? Director Su, ano ba talaga ang gusto mo? Kahit na ikaw ang leader ng Shu Martial Arts School, wala kang karapatang manghimasok sa mga internal na usapin ng Shen Group. Wala nga ako. Pero meron si Huaichuan. Nababaliw ka na ba? Para na siyang patay na nabubuhay ngayon. Halos wala nang pinagkaiba. Pamamahala sa Shen Group? Karapat-dapat ba siya? Ganoon ba? Pinsan, Tio, ang tagal nating hindi nagkita. Shen Huaichuan, paano gumaling ang binti mo? Kayong dalawa? Hindi kailanman naging pilay ang binti ng aming si Shen Xiao. Niloloko mo lang kami. Mukhang ang dating mahinang nilalang na laging inaapi ay lumaki na. Kahit lumaki pa yan, anong magagawa niya? Ang hawak lang niya ay ang minana niya sa ama niya. Wala pang 12% na shares. Anong ginagawa niya rito sa high-level meeting natin? Siyempre, para tanggalin ka sa pwesto. Naririnig ko ba ng tama? Isang walang kwentang may 12% lang na shares. Gusto akong tanggalin? Mukhang gumaling nga ang binti niya, pero sira naman ang utak. Dilatan niyo ang mga mata niyo at tingnan ng mabuti. Ang aming si Shen Xiao. Ay siyang may hawak ng 52% ng Shen Group, ang pinakamalaking shareholder. Ang misteryosong bumili ng mga scattered shares ay si Shen Huaichuan? Tio, 20 taon akong nagpanggap na pilay at nagtiis ang tungkol sa aking mga magulang. Panahon na para pag-usapan yon. Ang tungkol sa aking mga magulang. Panahon na para pag-usapan yon. Mga kasama, simula ngayon, tatanggalin ko sa pwesto si Shen Mochuan at si Shen Zhongmao sa lahat ng kanilang posisyon sa kumpanya. Shen Huaichuan, magagawa mo yan? Kahit matanggal kami, anong mangyayari? Ako at ang tatay ko ay may hawak ng 48% ng shares ng Shen Group. Kahit dividends lang ang umasa, magiging maayos pa rin ang buhay namin. Simple lang, kaya simula ngayon ang aming Shen Group ay magiging charity organization. Magdodonate lang, hindi magkakaroon ng kita. Kapag kayong dalawang matanda na to ay nagutom na ng husto, saka lang kami magbubukas muli. Ikaw, kapag pumatay ka ng 1,000, pumatay ka ng 1,000. 800 ang mawawala sa'yo. Shen Huaichuan, bakit mo kailangan gawin yan? Ang aming si Shen Xiao ay ang pinakamakapangyarihan sa Jingbei, ang pinakamalaking presidente ng Boyuan Group. Ang isang maliit na Shen Group ay wala lang sa kanya. Ang presidente ng Boyuan Group? Paano posible yon? Imposible. Ngayon, ikaw at si Su Jinyue ay naghiwalay na. Wala ka na ngayon sa tulong niya, saan ka kukuha ng ganoong kapangyarihan?
Tio, pwede kang kumain ng basta-basta, pero huwag kang magsalita ng ganyan. Sinong nagsabing naghiwalay kami ni Huai Chuan? Mahal? Hindi ba't maghihiwalay na kayo? Nagpapanggap lang. Sinong hindi marunong magpanggap? Hoy, umuwi ka muna. May gagawin pa ako. Ha? I-forward mo ang schedule ko ngayon sa asawa ko, isa-isa. Madali siyang mag-alala para hindi na siya mag-isip ng kung ano-ano. See ya. Galing ako sa kanya. Honey, sinamahan ako ng assistant ko at na-record ang buong pagpupulong. Narito po para sa inyong pagsusuri. Naniniwala ako sa'yo. Pero, hindi ka naman talaga gusto ni Ling Yu. Paulit-ulit ka pang nanggugulo. Para saan ba talaga? Para saan? May naguutos sa kanya sa likod, sigurado. Pero, kung gusto nilang magkagulo tayo, magkagulo na lang tayo para makita nila. Gamitin natin ang plano nila laban sa kanila. Baka makuha natin ang sagot. Kayong mag-asawa, tinuring kaming tanga. Shen Huaichuan, susuntukin kita! Lalaki ko, inapi mo ng mahigit 20 taon. Hindi pa kita sinisingil. Ngayon, sisirain mo pa ang pagsasama namin? Madali siyang apihin, pero hindi ako madaling biruin. Young Master Shen. Kung magkakamali po kayo sa hinaharap, baka bugbugin kayo ng misis. Madali lang yan. Hindi na lang ako magkakamali. Kahit hindi kayo naghiwalay, isa rin akong miyembro ng pamilya Shen. Dapat makaboto. Mga Ginoo, bago ang botohan, may sasabihin ako. Kung siya ang magiging tagapagmana ng Shen Group ngayon, kung siya ang magiging tagapagmana, ang Boyuan Group at Shoes Martial Arts School ay magtutulungan para salakayin ang Shen Group. Pag-isipan ninyong mabuti. Ha. Shen Huaichuan, alam mo ba ang sinasabi mo? Kahit gustuhin man ni Su Jinyue na tulungan ka ng Shoes Martial Arts School, pero kaya mo bang kontrolin ang Boyuan Group? Manager Chian, sakto ang dating mo. Ang kuya kong si Shen Huaichuan nababaliw na. Sinasabi niyang tutulungan siya ng Boyuan Group para salakayin ang aming Shen Group. Young Master Shen, handa na po ang mga dokumento ninyo. Tinawag mo siyang Young Master Shen? Si Young Master Shen ang may hawak ng kapangyarihan sa Boyuan, kaya hindi katakatakang tawagin ko siyang Young Master Shen. Imposible. Si Shen Huaichuan, na nasa wheelchair ng mahigit 10 taon, paano siya magiging may hawak ng Boyuan? Hawasan. Ang ingay mo. Naiintindihan ko, Young Mistress. Huaichuan, kahit ikaw ang may-ari ng Boyuan, hindi mo naman pwedeng manakit ng basta-basta. Kung susubukan mong bastusin si Young Master Shen muli, hindi lang isang sampal ang aabutin mo. Totoo nga siya. Nandito na ako. May lakas ka pang magduda? Kaya pala noon, pumayag ang Boyuan Group na bigyan si Su Jinyue ng 25% ng shares ng Shoes Martial Arts School. Mga Ginoo, kung wala na kayong ibang tanong, magboto na tayo. Hindi ako sang-ayon. Hindi ito patas. Shen Huaichuan, itinago mo ang tunay mong pagkatao at niloko mo ako. Ginamit mo ang ganitong mapanlinlang na paraan para makipagkumpetensya sa akin bilang tagapamahala ng Shen. Napakatuso mo talaga. Susap? Urbato? Pinson, sa'yo ko naman natutunan yan. Binigyan na kita ng pagkakataon dati. Ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. Sinusuportahan ko si boss na magmana ng Shen family. Boto ko rin si boss. Kayong mga balimbing. Huwag mo kaming sisihin, Boss Shen. Kung sabay-sabay nalulusab ang Boyuan at Zeus Martial Arts School sa Shen family, malulugi rin tayo sa bandang huli. Mas malakas ang sitwasyon, tanggapin mo na lang. Mabuti. Dahil ako'y napagkaisahan ng lahat. Mula ngayon, ako na ang bagong pinuno ng Shen Group. Shen Huaichuan, magkita-kita na lang tayo sa susunod. Sandali. Shen Huaichuan, ang posisyon bilang pinuno ng Shen Group, ibinigay ko na sa'yo. Ano pa ang gusto mo? Pinsan, kung gusto mong umalis, hindi kita pipigilan. Pero siya, hindi pwede. Ano ba talaga ang gusto mo? Bagamat anak ka ng kuya ko, pero nang mawala ang kuya at ate ko sa loob ng maraming taon, itinuring na kitang parang sariling anak. Ngayon, wala ka ng utang na loob. Mga Ginoo, tingnan ninyo ito. Ito ang toxicology report. Nilason mo ang ina ni Young Master Shen.
Ipinagkakalat nila ang kasinungalingan tungkol sa akin. Paninirang puri ito. Paninirang puri. Sa korte na lang kayo mag-usap. Mo Chuan, Sagipin mo ako. Ayokong makulong, Mo Chuan. Sagipin mo ako, Mo Chuan. Shen Huaishuan. Ang mga ebidensyang ito, matagal mo nang inihanda, di ba? pinsan, matagal na kitang binigyan ng pagkakataon. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Pinapagsisisi mo lang ako. Dalhin ninyo siya. Mo Chuan, sagipin mo ako, Mo Chuan. Mo Chuan! Pwede na ba akong umalis ngayon? Pinsan, pwede ka nang umalis ngayon. Assistant, Narito po. ang lahat ng gawain sa kumpanya sa ngayon, ipagkakatiwala ko muna sa'yo. Sa tingin ko, itong si Shen Mo Chuan. Hindi titigil. Maglagay ka ng tao para bantayan siya. Sige, ang ipinagagawa ninyo sa akin, tiyak kong gagawin. Kuya Huaichuan! Narinig ko na ang nangyari sa kumpanya. Palagi ka palang hindi ordinaryo. Ikaw pala ang presidente ng Boyuan Group. Alam ko na. Ang lalaki ko, tiyak na hindi pangkaraniwan. Ang asawa ko, kailan naging lalaki mo? Tita, aso ka ba? Umihi lang para magmarka. Akala mo sa'yo na. Huwag mong kalimutan, Su Jinyue, na ako at si Huaichuan ay magiging tunay na magulang ni Shen Chuyi. May isang ugnayan na hindi mo kayang sirain. Kuya Huaichuan, anong pinagtatawa mo? Mali ba ang sinabi ko? Akala mo ba noong pumunta ako sa ospital, nag-aalala ako sa'yo? Pinatunayan ko lang ulit ang hinala ko. Sabi ko na, isa kang tangang baboy. Hindi tayo magkapareho ng uri. Paano mo ako maaaring maging anak? Hindi siya ang ina ni Chuyi. Sino naman yon? Di pa fully recovered ang utak ng tangang to. Kung ganon kadali lang para sa kanya na makuha ang buhok ng ina ni Chuyi, ibig sabihin yung taong yon ay malapit sa akin. Ha? Mommy, ikaw ang tunay na mommy ni Chuyi. Ako. Chuyi. Ikaw ang nawawala kong anak sa loob ng 5 taon. Brother Huaichuan, may konting pinagsamahan pa rin naman tayo. Hoy, honey. Brother Huaichuan, Bitawan mo. Nagkakaroon na ng physical discomfort ang asawa ko dahil sa'yo. Alam mo ba yon? Mga tao, palayasin niyo siya agad at ipasara niyo ang Duan Group ngayon din. Yes, sir. wag! Daddy, Mommy, yung reaction niya. Posible kaya na hindi dahil sa babaeng yon, kundi buntis na naman siya? Ha? Doktor, bilisan nyo. Assistant Wang. Wala namang morning sickness. Ang buntis na to, di ba? Kailangan bang magmadali ng ganito? Doktor, hindi si Mommy ang may morning sickness. Si Daddy. Doktor, bakit ngayon ka lang? Ito, ay. Suka ng suka sa kinain, laging inaantok, malaki ang mood swings. Tito Doktor, di kaya buntis din si Daddy? Young Master Shen, ang ganitong kondisyon Ay tinatawag na Kuvade syndrome. Karaniwan, ito ay dulot ng sobrang pag-aalala sa buntis. walang malaking problema. Ha? Akala ko si Daddy at si Mommy ay parehong makapagbigay sa akin ng 2 kapatid na lalaki. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mula noong unang pagkikita natin, pinoprotektahan na kita. Ngayong buntis ako, ako pa rin ang aalaga sa'yo. Honey, parang kailangan kitang protektahan habang buhay. Hanggang sa pagtanda? Sige, hanggang sa pagtanda. Jinyue. Ito ang stock transfer agreement ng Bo Yuan Group at Shen Corporation. Bukod pa rito, lahat ng ari-arian sa pangalan ko, mga sasakyan, at lahat ng iba pang assets, ay ililipat sa'yo ng walang bayad. Ito. Kapag pinirmahan mo ito, pati ako ay magiging sa'yo. Huaichuan. Jinyue,
Sabi nila, ang isang pag-aasawa ay nagsisimula sa isang bulaklak at isang romantikong pagtatapat. Miss Su Jinyu, pakakasalan mo ba ako? Kung pakakasalan kita, mabubusog ba ako palagi? Oo. Kahit ako ay magutom, hinding-hindi kita pababayaan. Sige, payag ako.